Ayan, bakit nga kaya may mga kaluluwa na hindi makaalis sa isang lugar, lalong-lalo na kung saan sila nalagutan ng hininga, nandoon sila. No, kaya nga sinabi natin na nung huli natin video na mas marami ang kaluluwa sa ospital kesa sa sementeryo. No, bago po 'yan, bago ko talakayin tong topic ko ngayon, meron akong napanood dito na isang matindi yung sinapit na trahedya, no? Malamang ito ay sa tingin ko lang at sa pagkakaalam ko ay hindi matatahimik at siya ay mananatili kung saan siya mismo tineds, no? Bibigyan ko lang kayo ng babala, ito saglit ko lang ipapakita yung pangalan ng karakter, no? At pag ito ay sinundan nyo, sigurado at panigurado, hindi na kayo makakabitaw. No, kasi iba ang hatak nitong trahedya na to at yung tao na to. Ito ay taga-ibang bansa at karaniwan na nagtatapik nito sa bansa nila ay tineturn down ang TikTok account. No, dahil ayaw nilang pasingawin, gumagawa na sila ng paraan. Ayan, ilalagay ko lang dyan, saglit lang, bahala na kayo. Ayan, nasa inyo yan kung gusto nyong panoorin at gusto nyong I'm sure na hindi na kayo makakabitaw. Ayan, bigyan ko lang kayo ng warning. So, ito po yun, saglit lang Tingnan nyo po maigi. Ayan, no? Ayan, isa po yan sa may dinanas na napakalaking kakilakilabot at karimari-marim na pangyayari sa kanyang buhay, no? May mga talagang ganun talaga no? Ayan, at ang dahilan no, kung bakit nag-i-stay ang isang kaluluwa sa isang bahay o yung tinatawag na naglo-loop, no? Minsan naglo-loop, no? Napatunayan ko na 'yan sa tatay ko nung nakaburol pa lang, maraming nakakita sa kanya na patuloy yung pananahi niya, bumibili ng sinulid, yun nga, no? Ayan. Yung sa iba, lalo na din po sa nakita ko, no, nagpakita sa akin, para lang natural na nakinig lang siya ng music, umupo siya sa tabi namin, parang ganun lang. Ayan. Bakit nga kaya? So, katulad na sa ating mga nabubuhay pa, hindi nalalayo, no? Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi, no? Lalo na pagka ang pinagdadaanan natin, yung tinatawag na dumadaan kasi tayo lahat sa in denial. Lalo na kapag ang tao na namatay ay biglaan at matindi yung dahilan ng kamatayan niya, no? Ayan, matutulungan lamang natin sila sa pamamagitan ng matinding pagdadasal, no? Kung matindi yung nangyari sa tao, matindi rin yung dasal na kailangan nila. Kaya sila ay hindi makakawala sa kanilang loop na tinatawag, no? Meron naman dumidiretso, meron naman ding nagpupunta na sa kanilang special place, no? Kasi saka pa lang tayo magkakaroon ng judgment kung para saan ka once na dumating na yung second coming, no? Ayan. At ang masasabi natin, lalo na po sa mga nag-deads sa kanila mismo, dinededs nila yung sarili nila, napupunta sila sa dilim, no? Dalawa na po kasi yung napatunayan ko na ganyan, na nag-deads tapos nasa dilim sila. Depende rin naman po, no, kasi makatarungan ng Diyos, di natin alam. Kagaya nga yung santo na nagpatiwakal, ayan, ay hindi naman siya doon napunta at hindi rin sa dilim kasi pinaglaban niya yung relihiyon na pinapatakwil sa kanya, no? Kaya nagkakaroon po ng looping, minsan yan yung sinasabing mga baggage na dala-dala natin at mismo tayo ay hindi tayo matatahimik na hindi pa tayo nagkakaroon ng katarungan. Kaya lang kung susumahin natin, syempre, ang katarungan ng tao ay wala tayong sure o assurance na kung kailan tayo mabibigyan ng katarungan once na tayo ay na-deads ng matindi yung pinagdaanan bago na-deads, no? Ayan, at magbibigay ng katarungan na lang sa atin ay yung ating pong mismong lumikha, no? Ayan. Pero sa pamamagitan po ng pagdarasal, ayan, ay makakawala o makakalagan sila sa nangyayaring loop, no? Hindi nila matanggap na nasa dulo ng isip na nila yon, no, na hindi nila matanggap. Minsan ganun din tayo sa jowa nga, hindi natin matanggap na talagang na nagloko yung jowa natin. Minsan umaasa pa tayo na nagayuma o tinukso ng babae talaga. May mga tayo nga mga buhay, no, nagkakaroon tayo ng in denial, lalo na pa kaya sila. No, at meron silang mga siguro ang kaisipan nila sa pamamagitan ng pag-i-stay nila doon
doon sila mabibigyan ng katarungan o doon mo sila makikita, 'no? Kaya ang karaniwan sabi ko nga pumupunta sa sementeryo ay yung mga naliligaw lang do'n o talagang nagpunta do'n. 'No, maaring, dun lang sila minsan dun nila nakikita na palaging dumadalo at pinagdadasal sila ng mga mahal nila sa buhay, meron o hindi naman kaya may mga kasama sila, dun sila nagpupunta, nag-uusap 'no, kagaya nga yung sinasabi ko sa inyo nung may nakakaraang kong video na everytime na gusto nila makipag-communicate, nag-uusap-usap sila. Pero hindi ko naintindihan kasi ayoko makipag-communicate 'no, mahirap po yun, ayan. So ayan po ang, sagot kung bakit may mga naiiwan talaga 'no. Kaya lang, sabi ko nga dun sa napanood ko 'no, na ang hirap talagang kumalas lalo na kapagka matindi yung pinagdaanan nung tao na yun bago namatay 'no. Marami siyang gustong gawin, marami siyang gustong iparating kaya lang 'pag namatay na kasi yung karapatan na makapagsalita, makapagsumbong, nawawala na 'no. Kaya ang karaniwan ng mga patay ay hindi na nakakapagsalita o nakapagsasabi pa sa atin kasi magkaiba na hindi na nagko-connect yung communication natin 'no, may barrier na 'no. So yun lang po at, maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng ating video. Lagi niyo po akong susubaybayan. Follow, like, and share po natin 'to, ayan. At, lagi niyo pong, bisitahin yung aking, shop diyan, Tita sa online shop, ayan. At lagi niyo pong akong aabangan sa aking live, ayan. Marami po tayong puwedeng pagpilian diyan, mga spiritual items na puwede niyo pong, ah, magustuhan. So ayan, maraming salamat po hanggang sa susunod na video po muli.